So, ito mga master, no, latest update na naman dun sa sa related dito sa LTO, no. Suspended na to, pero ako hindi ko rin alam mga master ang laman nung memorandum na linabas nila. So, ito pakinggan nyo na lang, pinanonood ko yung kay Ted Filon. Magre-react lang tayo dito. Nakakatakot pala itong ginawa talaga ng LTO. Sa totoo lang. Kaya dapat talagang isuspend dito. So tingnan natin, pakinggan nyo mga master. Merong hindi sinasabi ang LTO tungkol dito sa memorandum na ginawa nila, no? At hindi nila pinaalam sa taong bayan talaga ito lahat. So ayan, tingnan natin, panoorin natin mga master. Pakinggan nyo na lang kasi makaka-copyright tayo kapag pinakita ko yung video. Sa Attorney Craig Guillermo Pua Jr. Babasahin po muna po ni Baby Girl ang dated October 23 na memorandum po ni ASEC Attorney Vigor Mendoza II na ating pong panggagalingan sa ating pong pag-uusapan this morning. Ito po ay in the light of the Administrative Order number 224-046 na ating napag-usapan din kamakailan po lamang. Baby Girl. Diretso na ba tayo sa mensahe? Doon ka na muna sa memorandum. Okay, memorandum. Ang nakalagay po dito. To all regional directors, all assistant regional directors, all operations division chief, all district and extension offices, and all other personnel concerned. Subject: suspension of the implementation of the Administrative Order number VDM-2024-046, date 23rd of October 2024. So ito kahapon yata ito inabas o kanina. Service and to clarify certain provisions for better implementation, as well as to lengthen the compliance period and allow more time to widen the information dissemination. The effectivity of AO number VDM 2024-046. Guidelines in the immediate transfer of ownership of motor vehicles with existing registration is held in abeyance until further notice. The Executive Director is hereby ordered to draft and submit an amended AO taking into consideration the inputs of other stakeholders. Failure to abide with this memorandum shall be dealt with accordingly. This memorandum shall take effect immediately for information and immediate compliance. Signed by Attorney Vigor D. Mendoza II, Assistant Secretary of LTO. Okay, nasa ating linya po ngayon si Attorney Pua. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po, Tito Chacha. Opo, salamat po na marami sa inyo pong panahon. O sige po, so meron ho ba kayong gusto pa hong ipaliwanag sa kadahilanan nga po na agad naglabas na memorandum si ASEC Vigor Mendoza? Please go ahead muna. Opo, talagang Manong Ted, dahil nga po national issue to sobrang laking issue mga narinig natin na maaaring problema dito sa ating administrative order, minabuti po ng ating ASEC na i-suspend, i-held in abeyance na muna po yung ating implementasyon. Ito naman po sa AO na to was really contemplated to prevent the rampant increase po ng mga unregistered, unrecorded, double or multiple sale po. Dahil nga po dun sa interview po sa inyo nung Lunes na marami pong sitwasyon na hindi po namin na-consider dun sa mga sitwasyon po bago po ang AO na ito, sinuspindi po muna para po ating mapag-aralan at mailagay po sa kanila no? Basta-basta na lang sila nagbibigay ng hindi naman nila pinag-aaralan. Sale na 10 years ago, 20 years ago po, at yung mga requirements po para doon po dun sa mga sale na nangyari noon. Yun, opo. So, salamat po na marami, Attorney, ha? At kami po yung nalulugot nga po sa pangyayaring ito. Sige. So, moving forward, Attorney, may binabanggit po dito na
siya po ay nag-aatas sa mga ilang pong opisyal ng LTO na magkaroon po ng pag-aaral at magbigay po ng draft dito sa magiging bago pong kautusan? Opo. Ako po ang naatasan na mag-draft ng AO, but I will get po the input of our input po to better improve the administrative order from those persons po mentioned. Sige po. So, and other stakeholders po, Manong Ted. And kung inyo pong mamarapatin po, Manong Ted, ay makikipag-coordinate din po po sa inyong opisina para po malaban po yung inyong pong suggestion kung mapaganda po yung implementasyon po. Meron silang hindi sinasabi sa atin sa mga vehicle owner, sellers. Po ay kung saan abot lang po ng ating kalaman po at kakayahan, ay magbibigay din po ng suggestion. So, attorney, dito po nababanggit na kinakailangan daw po ng widen information dissemination. So, meron na ho ba kayo na iisip most likely kung kailan kaya ito maaari na pong maipatupad na medyo pulido na po yung ating order? Tama ba narinig ko para pinag-iisipan po na gawin na itong Enero ng 2025? Commercial. Teka, nag-commercial pa. Does work feel like this? Diretso na tayo. That is one, meron pong suggestion na ganyan, pero wala pa pong final, Madam Ted. Rest assured po, I will coordinate with your office po bago po ito i-implement. Okay, sige. Ito po, attorney, sabi nga dito, dapat daw po magkaroon ng malawak na kaalaman ng publiko dito po sa mga batas na ito. Kasi in fairness naman sa LTO, baby girl, your honor, Madam Chair, may mga hugot naman dito sa whereas provision. Nung original po na memo, di ba, attorney, may mga hugot sila dito in compliance sa ilang pong mga existing Republic Act o batas. Halimbawa, sabi po dito po sa pang-apat na whereas, binabanggit dito yung Republic Act number 11235 o yung Motorcycle Crime Prevention Act. Okay? Na nagsasabi nga, kinakailangan daw kapag kayo po, ay may-ari po ng motorsiklo. Alright? Within 5 days po. Iyo itong pakinggan nyo mabuti. Itong motorsiklo mo ay iyong ibinenta, dapat within 5 days, dapat mo na ma-report, di po ba, yung pong, yung sale na ginawa ninyo sa LTO, di po ba? Okay. Opo, yes, opo. Habang yung multa po dito, tama, attorney, 20,000, di po ba? Bukod pa doon sa 20,000, ito mga master. Hindi mo nagawa yan, 20 mil. So, in fairness naman dito, may pinanggagalingan silang batas, So, kung ang ating pag-uusapan dito ay, bakit naman ang laki? May gumawa ng batas di ba? Kongreso. Ang mga ang mga main author nito, sila J.V. Ejercito, di ba? Sila yung main author dito sa multa. Pero ang adhikain ng multa para sumunod at maging stricto nga kasi naglipa na yung mga unregistered at ginagamit sa krimen. Yung po ang wisdom dito. Ito pa po, attorney, kasi bago ko po ito tulungan na maipaliwanag ito. Meron pang isa. Yan. Opo. Yung pong Republic Act number 10883 o yung an act providing for a new anti-carnapping law of the Philippines. Diba, attorney, po, ha? Okay. Dito po naman sinasabi na kapag ikaw ay bumili ng auto sa LTO, ikaw yung buyer, meron kang 20 days, di po ba, na ilipat sa iyong pangalan yung ownership ng motor vehicle, di po ba? Opo. Okay, so klaro yan. Ito ngayon, girl, sinasabi ko kanina, dapat may paliwanag po ni attorney. Alam niyo mga kapatid, kaya po talaga kinakailangan dito na malawakang informasyon at kaalaman ng publiko sa ating lahat. Kasi hindi po nabanggit dito sa original na AO ni ASEC Vigor Mendoza na hindi po ninyo alam, hindi po natin alam na kapag hindi ka sumunod dito po mga kapatid, dito po sa Republic Act number 11235 o kaya po ito Republic Act number 10883, may kulong ito maliban sa multa na pinansyal, di ba? Kriminal na kriminal talaga ang mga magbibenta. Baka po, alam nyo,
May kulong po dito, ito po. Dito po sa batas tungkol po sa ano, no, dito po sa batas tungkol po dito sa pagpaparehistro po ng sasakyan. Attorney, Makukulong tayo kapag nang wala sa ikaw lugar ay nito. buyer at na-perfect nyo yung deed of sale dito, meaning nagpirmahan tayo, naibenta ko na sa'yo, nasa iyo na ang possession ng sasakyan, binibigyan ka ng 20 days na irehistro mo yan. Walang extension yan, 20 days Walang strictly extension. sa LTO. Kapag hindi po na irehistro yan, attorney, makukulong, pwedeng makulong yung pong buyer ng kotse, di po ba? Opo, ano po, nakalagay po sa ating sa batas na binanggit niyo po. Opo. Oo. Sa motorsiklo po, kapag ito naman po ay hindi mo rin nagawa, may kulong ho ba din? Meron po, Din. Manong Ted. Meron din po. Opo. Baka hindi nyo alam O sige, unahin natin itong sa motorsiklo. Mga kapatid, sa mga may motorsiklo ngayon Opo, dito po nakalagay dito, failure of the owner to register within 5 days from the acquisition of ownership or to immediately report its sale or disposition shall subject the owner to a penalty of imprisonment of or arresto mayor to Arresto prisión mayor. correccional and a fine of not less than 20,000 but not more than 50,000. Grabe, So no? kapag ho pala sa loob ng 5 araw, kung ikaw ay nagbenta ng motorsiklo, ikaw ay bumili ng motorsiklo at hindi mo ito na i-report sa LTO, pwede ka palang makulong. Yung pong sinasabi na arresto mayor to prisión correccional, gaano po kahaba pagkakakulong ni attorney? Pagkakalam ko dyan, mga master 6 Ang months. arresto mayor po, 1 month and 1 day to 6 months. Oh, Ang 6 prison months. correctional po, I double check lang po. Medyo Abot sa 6 years. 6 years. attorney, 6 Opo, years. 6 years po, 6 years. Sang- 6 years Yes, sir. tama po, Manong Ted. 6 years po. So, mga kapatid, so hindi po biro ito Oo, Kaya di ba? nga kasi kung totoo pong ipatutupad ito ng mahigpitan, hindi lang pinag-uusapan dito yung multa na 20 mil, Ang pinag-uusapan po dito ay higit sa 20 mil na multa plus may kulong ka pa, Kulong attorney. pa. Opo, Manong Ted. Di ba? Ito ho yung hindi napabanggit dito Kaya po, Tinatago tama di din po ba? ito kasi kung talagang kayo maghihigpit dito, marami makukulong. Totoo. Kahit ako, mga master, kulong ako Tama dyan. po, Manong Ted. Oo. Kapag po ba ganyan, sino ho ang magdedemanda dyan? Sino pang re-report? LTO kung sakasakali magdedemanda sa mga hindi susunod rito at yung nga, magkakaroon po ng mga ng mga kasong kriminal. Kriminal talaga Opo, tayo. it's either the PNP po or the LTO po, Manong Ted. Opo, yung PNP. Okay, sige, so klaro yan Chacha Ano ito? Iwanag, Tandaan mo master. to, baka may motorsiklo ka dyan, may benta mo. Well, dadalawi na lang kita. Tsaka hindi lang to for mga motorcycles, for all vehicles. Hindi na ako magbibenta. Hindi pa motorsiklo. Motor pa ko, rin. hayaan ko Ito na pa lang mabulok. So, mas matindi pa yata yung kulong para Makinig ka, Chacha Pero saan mo gusto? Sa ako na bumili ng second hand ngayon. Saan mo gusto? Sa Malolos City Jail o sa Manila City Jail? Kawawa talaga, Dadalawi. mga master. Ikaw naman. Sige, Sige, ito. tuloy. Ito ho naman sa mga sasakyan. Opo, ito ho yun. Kasi itong batas po ng Motorcycle Crime Prevention Act na ito, March ito 2019, effective. Grabe, di Ito ba? po namang Anti-Carnapping Act na ito, lapse in tuloy ito July 17, 2016. So yun lang mga master, doon Okay, tayo so may sa, cut-off ito. sa napakahalagang balita. Imaginein mo, ako hindi ko rin alam kasi ang alam ko lang, magmumulta lang, no? Multa-multa lang. So yung pagmumulta nga mga master, napakabigat na ano niyan. Napakabigat na tawag nito. Napakabigat na punishment na yon para sa mga ordinaryong tao na kagaya natin, no? Tapos hindi nila sinasabi na may kulong pa pala. So in short, kapag bumili ka ng second hand na motor, criminal na ang tingin sa iyo kapag hindi mo na i-submit yung within 5 days and 20 days dun sa pagpapa-change name. Pag hindi mo nagawa yun, walang extension, kulong ka na. Wala nang yun. Ewan ko. So,
Sa ngayon, nakasuspend yan mga master, na suspended. Pero ngayon ko lang nalaman na yung administrative order pala nila, meron palang kaakibat na kulong yun. So, in-update ko lang kayo mga master kasi grabe. 'Di ba? Sobrang daming makukulong. Sobra, napakarami. At alam nyo, pagmumulan to ng corruption. Totoo lang. Siyempre, sino bang gustong makulong? I-offer na ng mga nasa LTO kung sino man ang arresting. Bayaran na lang, 'di ba? Manghihingi na lang ng bayad diyan. Para lang mawala yung record. So, yan lang mga master. Antabayanan pa natin ang mga susunod na kabanata sa kalokohang ito. Grabe.